Binubutasan yung tiyan, yung mga laman-laman, inaano. May video kasi ako diyan noon. Killing Me Softly ang style sa pagkitilang buhay ng mga sabungero, eksklusibong ibinunyag ng whistleblower sa Billionaire News Channel. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Exclusive! Whistleblower Julie Patidongan, nakapanayam ng Billionaire News Channel. Killing Me Softly na pamamaraan ng pagpatay sa mga nawawalang sabungero, ibinunyag. Buto ng mga nawawalang sabungero, maaaring mahanap kung sa Taal Lake nga itinapon ang mga labi nito, ayon sa Department of Science and Technology. Senador Mark Villar itinanggi na may kinalaman sa paglobo ng joint venture deals ng Prime Water Infrastructure Corporation noong panahong siya pa ang kalihim ng Public Works Department. At isa pang sama ng panahon, binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mga papasok na bagyo, malayolanda nga ba ang lakas? Sagot ng pag-asa, alamin. Eksklusibong nakausap ng Billionaire News Channel ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Idinitalya ni alias Totoy ang karumal-dumal na pamamaraan ng pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Babala po, sensitibo ang aming report. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Nandun na yung affidavit, kulang na lang, gawa ng putol yung kwento. Ngayon may yung taga-chap-chap para mabuo ang kwento ng affidavit ko. At yun yung ikakaso namin sa kanya. Isa yan sa mga panibagong nilahad ni Julie Patidongan, ang whistleblower sa missing sabungeros case. Sa isang eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel sa kanya, sinabi niyang may hinihintay na lang daw siyang isang pahayag na anyay mula sa tauhan ng isang pulis na may palaisdaan umano sa Talisay, Batangas. Yun umano ang tagaligpit ng mga biktima. Pero nang tanungin kung totoo nga ba itong proseso sa pagkitil ng buhay ng mga sabungero, paglilinaw ni Patidongan, Killing Me Softly ang style nito. Babala, sensitibong detalye ang susunod na pahayag ni Patidongan. Binubutasan yung tiyan, yung mga laman-laman, inaano. May video kasi ako diyan noon. Tinatanong niya raw kasi sa mga tagaligpit kung paano ito ginagawa, kaya pinakita sa kanya ng isang pulis kung paano. Automatic na binabayaran ko yan. Yung pera na galing kay Mr. Atongang na 500,000, yun yung inabot ko sa mga pulis. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na formal na silang humingi ng assistance sa Japanese government tungkol sa mapping ng Taal Lake. Mula 2021 hanggang 2022, halos sunod-sunod ang pagdukot sa mga sabungero. Ang pinaka-common na motibo, ang pang-chochope o game fixing para manipulahin ang resulta ng pagsasabong. Sunod ang di umano'y cloning ng e-sabong platforms. Base sa Senate Committee Report ni Senator Bato de la Rosa noong 2022, ang unang recorded case ay April 2021, habang January 13, 2022 ang pinakamasaklap na araw dahil sa 2 separate cases nito. 6 ang nawala sa Manila Arena, habang 4 sa Santa Cruz, Laguna. Una nang sinabi ni alias Totoy na posibleng higit pa sa 34 ang missing sabungeros at aakyat sa mahigit 100 bodies ang nasa Taal Lake. Sa ngayon, kailangan makapagsumite ni Patidongan ng sworn affidavit para maging bahagi ng basihan sa case build-up.
Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa PNP at kay Atong Ang. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Bukod sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, nakahanda na ring tumulong ang Department of Science and Technology sa DOJ sa paghahanap sa nawawalang sabungero na inilibing umano sa Taal Lake gamit ang kanilang marine monitoring equipment. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Hindi nagdalawang isip umuo sa Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum sakaling lapitan sila ng Department of Justice para sa kaso ng mga nawawalang sabungero na di umano ay inilibing sa Taal Lake. Sa isang forum ngayong Sabado, ipinaliwanag ni Solidum na kung totoo man ang mga aligasyong ito, may matatagpo ang buto sa ilalim ng Taal, oxidized man o hindi ang pinaglibingan dito. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part kung saan may crater. So, depende yan kung saan. Pero ang kagandahan dyan sa Taal Lake, pag marami organic matter, reducing environment. Ibig sabihin, pag reducing environment, baka hindi mag-decompose ka agad. Ipinaliwanag ni Solidum ang siyensya sa likod ng oxidation at sinabing nakadepende ang search kung saan itinapon ang mga ito dahil may ibang bahagi ng lake na kinukonsidera bilang reduced environments. Ibig sabihin, kapag nasa reduced environment ang isang bangkay, mas matagal itong mag-decompose dulot ng kawalan ng oxygen dito. Sinabi rin ni Solidum na nauna nang lumapit ang DOJ sa Mines and Geosciences Bureau. Ayon sa kanya, may nakahandang equipment ang DOST na angkop sa marine monitoring kaya makatutulong talaga sila sa paghahanap. Hindi pa sa DOST, but they're talking to, I think, Mines and Geoscience Bureau. Kasi ang may equipment, yung sonar, yung sounding so that you can look at variation in depth. Meron din po sila. Dahil nag-aaral din kami sa Taal Lake, meron din ang FIVOX. Pero so far sa MGB po sila nakikipag-usap. Samantala, handa ang divers ng Coast Guard at Navy na magtungo sa Taal Lake. Naghihintay na lang daw sila ng go signal. Nitong Biyernes, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na humingi na sila ng tulong sa Japan for technical assistance. Muling nagka-interes sa kaso ng missing sabongeros matapos ang mga pasabog ng umano'y witness sa kaso na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Sa ngayon, pinakamahirap umanong parte ng investigasyon ay tukuyin kung saan sa Taal di umano'y inilibing ang mga sabongero. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Maraming ibinunyag si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy kaugnay sa nawawalang mga sabungero pero kumbinsido ba dito ang mga otoridad? Alamin nga natin yan mula kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan. Magandang gabi po, Attorney Calinisan. Si George Kailes po ito sa Agenda Weekend. Yes, George. Magandang gabi sa lahat na nanonood ng Billionaire News Channel. Good evening sa inyong lahat. Well, Attorney, simulan po natin kasi marami na tayong narinig sa mga naging pahayag itong si alias Totoy. Kabilang na dyan ang pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa nawawalang sabungero. Ano po ba ang inyong maipapayo sa kanya? Unang-una sa lahat, i-file niya yung complaint affidavit niya sa National Police Commission. Kung talagang desidido siya na magkaroon ng hustisya, at sinasabi niya na gusto niyang panagutin ang mga dapat niyang panagutin, huwag lang siyang maiwan dun sa pag-file ng criminal cases. Meron pang admin cases na kailangan i-file o yung fitness ng pulis na manatiling pulis. I-file niya yung complete affidavit niya sa NAPOLCOM para sa lalo madaling panahon ma-actionan natin to. Kung dapat ma-absuelto yung mga pulis, absueltuin na. Pero kung dapat silang matanggal sa serbisyo, tanggalin natin sila sa serbisyo. Opo, Attorney, kasi ang pinag-uusapan dito nga ay criminal charges. Pero kayo po ba sa NAPOLCOM ay nagsasagawa na ng parallel na investigasyon hinggil dito? Yes, we're doing a parallel investigation independent that of dun sa affidavit ni alias Totoy. Ang pinakamaganda talaga dito, ma-file niya affidavit niya. Pero even without his affidavit, we are doing our own investigation. Inaalam natin yung iba pang detalye dito. Leaving no stone unturned. Siguro dapat lang na magkaroon na ng hustisya yung lahat ng mga kamag-anak ng mga sabungero. We need to get answers in our own little way sa admin matter dito. Yung fitness nga nila manatiling pulis.
nag-iimbestiga ang National Police Commission. Oh, tama po. Kasi kung administrative, talagang yung fitness lang para mag-serve pa sa police force yung tinitingnan nyo po dito. Kaya kung tutusin, mas mabilis dapat ang investigasyon. Ano po? Isa na yun. Pangalawa, kailangan natin tandaan at dapat malaman ng taong bayan na ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission. Under Article 16 of the Constitution, isa lang naman ang binabanggit na entity doon. Yun ang NAPOLCOM. May administration and control over the Philippine National Police. Attorney Kalinisan, though there might be other entities who may handle this case, it is the fastest entity that could handle this case is the National Police Commission. Well, Attorney, may binabanggit po ang DOJ na 15 pulis nasa restrictive custody na. Na-identify na po ba natin ito lahat at nasaan po sila ngayon? Una, ayokong i-confirm kung isa yan, 15, 100, ayokong confirm yon. So, in our own investigation, we have our own number. Dun sa pagiging nasa restricted custody nila, that is the call of the Philippine National Police. Yun namang sa aspetong aksyon ng National Police Commission, if a case has been filed here, we can order preventive suspension of those policemen. Assuming there is enough evidence at merong threat to life on the whoever is involved at saka ma-impluwensya nila yung kaso. Of course, this is subject to dun sa sagot ng mga respondent at aming appreciation dun sa ebidensya. May initial... So dun sa aspetong restrictive custody, let the PNP do what it needs to do. Hindi namin pakikialaman kung anong gustong gawin ng Philippine National Police doon. Attorney, may initial findings sa po ba kayo sa ginagawa niyong investigation at kung meron ba talagang connection itong mga pulis na ito sa pagkawala ng mga sabungero? Siguro until and unless matapos yung aming investigation, I will still keep mum on it. Pero sabihin na lang natin, targeted yung aming investigation. Alam na naman ng buong publiko yung mga pangyayari dyan. Di naman tayo bulag doon sa mga ibang kaganapan. We are aware and our creative investigation has led us to other things forward. Yung mga nagpaparamdam na rin nga sa atin na ibang mga tao na gusto rin magsabi ng kanilang nalalaman. Hopefully, lumutang yung mga dapat lumutang at hopefully lalo, si alias Totoy, kung nakikinig siya sa atin ngayong gabi, is sana wag niyang kalimutan mag-file ng admin case at siya ang susi doon sa pagsosolve ng kasong ito kung sakasakali. Pero alam niyo, Attorney, ang pinaka-nakakabahala dito is yung manner ng pagpatay batay nga sa kwento nitong si Totoy. Kasi sabi niya, killing me softly. May torture bago patayin at kung totoong mga pulis ang involved dito, mas nakakabahala po yun. Precisely, kaya nga hindi pwede ipagsawalang bahala na NAPOLCOM ito eh. Let's assume na this happened roughly 4 years ago and that is relatively recent. That means kung ang police ang lifespan niya hanggang 56 years old, at 4 years ago lang ito, most likely ang mga police na involved nasa active service pa. So hindi po pwede na kung sila talaga involved dito, manatili sila sa active service. Kailangan talaga may gawing aksyon kung sakasakali. Attorney, panghuli na lang po, may ugnayan na po ba kayo sa mga kamag-anak nitong mga sabungero or at least may attempt din kayong makipag-ugnayan naman dito kay alias Totoy? We have established our own desk here. Klaro-klaro na napag-utos na tayo dito. Inaantay na lang natin yung paglapit ng iba pang mga biktima ng mga kamag-anak nitong mga sabungerong ito. I am aware that they have already approached the Department of Justice. Hopefully, sa pag-file ng kaso, kung hawak man nga ng PNP itong si alias Totoy, sabi dun sa news, at kung meron ng ibang affidavits yung mga kamag-anak na maaring hawak na ng DOJ, wag sanang kalimutan, ulitin ko sa lahat ng mga nasa gobyerno, wag sanang kalimutan na i-file ang kaso sa National Police Commission at si alias Totoy mag-file dito kasi dito talaga ang pinakabilis na rota. Masyado nang matagal yung 4 na taon na nagiginagpis ang taong bayan. We need answers. Our questions need answers and justice needs to be served. And whatever form that is, we can get it in the National Police Commission. Alright. Lahat po tayo ay naghihintay sa mga kasagutan. Maraming salamat. NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Kalinisan. Maraming salamat po. 10 hanggang 18 tropical cyclones ang aasahan ngayong taon ayon sa Pag-asa.
Bagamat hindi sing lakas ng mga nakaraang bagyo, hindi daw tayo dapat magpakakampante. Ngayong Hulyo, asahan ng 2 hanggang 3 tropical cyclones na posibleng dumaan malapit sa Batanes o maglandfall sa Visayas o Central Luzon. Ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos lumabas sa Philippine Area of Responsibility ni Bagyong Bising ngayong Biyernes, kinumpirma ng State Weather Bureau Pag-asa na 10 to 18 tropical cyclones pa ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Dr. Marcelito Villafuerte, hindi sinlakas ng mga bagyo noong 2024 ang inaasahan nila ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito magpapakampante na tayo. Maging mapagmasid pa rin daw sa panahon, lalo na ngayong tag-ulan. Ibinahagi naman ng Pag-asa ang improvement sa kanilang weather forecasts. Yung pagbibigay natin ng agarang impormasyon, halimbawa sa forecast natin ng tropical cyclones, before kasi ang forecast natin ay covering only 5 days. But right now, we already extended it to at least 2 weeks, no? So may initial information na tayo na binibigay na 2 weeks prior dun sa event. At least may expectation na whether magkakaroon ba ng tropical cyclone. Mayroon namang seryosong babala ang Pag-asa tungkol sa klima. Nung nakaraang mga taon po, maalala natin active ang El Nino at that time. So that's why earlier period na kung saan doon talaga na-expect yung epekto ng El Nino. With La Nina kasi na-expect naman natin more precipitation or more rainfall. Paliwanag ni Villafuerte, ang painit na temperature nagiging climate trend na humahantong sa unpredictable weather patterns. For example, ang inaasahan natin with the continuous warming ng ating atmosphere, we're expecting na yung bang when it rains, it really pours. Samantala, ang Social Welfare Department, siniguro ang publiko na handa silang mag-roll out ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Sa ngayon, ang stockpile at standby funds ng DSWD nasa 3 billion pesos. Tag-ulan na kaya todo kay dumano ang DSWD para kumbinsihin ang mga street dweller na subilong sa kanilang himpilan dahil mapanganib sa kalye. Pero sa pinakahuling datos nila, hamon pa rin umano ang paghimok sa mga ito dahil sa 10,000 homeless individuals na kanilang nilapitan, aabot pa lang sa 6,000 ang tumanggap sa kanilang tulong. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dahil sa patuloy na pagulan, binaha ang ilang lugar sa Central Luzon at iba pang probinsya bunsod ng masungit na panahon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan George. Binaha ang ilang lugar sa Bataan dahil sa walang patid na ulan ngayong weekend. Nakakaranas ng pagtaas ng tubig sa barangay Poblasyon, Ipag, San Isidro at Balon Anito sa Maribeles. May mga bata pang naligo at nagtampisaw sa baha. Sabi ng mga residente, sanay naman sila sa baha at handa naman daw silang lumikas kapag tumaas pa ang tubig. Dito talagang malaki na. Hindi ka sa kanila. Kasi kaya pa naman ng mga tao. Ang lahat po ay pinag-iingat kasi po di natin alam kung ano yung banta na dumarating sa atin, anong lalim ng tubig. Sa mga bata naman na lumalangoy dyan sa atin kanina, nakita naman natin, siyempre nakakabahala. Baka magkaroon sila ng sakit na hindi natin alam, lalo na siyempre sa higi ng taga, siyempre nakakabahala. Kaya mag-ingat po tayo lahat. Pinayuhan naman na maging alerto ang mga residente dahil pasok pa rin ang lalawigan sa Yellow Alert Rainfall Warning ng Pag-asa. Naghahanda na rin ang MDRMO sa Pilar, Bataan para agad sumaklolo sa 8 barangay sa bayan na madalas bahain. Alertado na rin ang PNP Maribeles. Handa na rin ang kanilang rescue tools, gears at equipment para sa emergency na pwedeng idulot ng baha at pagkulan. Sa Baguio City, binahari ng Irisan Highway kaya na-stranded ang maliliit na sasakyan pati na mga rider. Para sa Agenda Weekend, Ryan George, Billionaire News Channel. Abangan! Senador Mark Villar iginiit na walang alam sa biglang paglobo ng joint venture deals ng Prime Water noong siya'y Public Works Secretary. Kumbinsido kaya mga mambabatas na plano mag-imbestiga? Marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend.
Nagbabalik ang Agenda Weekend. Nasa sentro ng kontrobersya ang Mount Hamiguitan na dating Protected Wildlife Sanctuary at UNESCO World Heritage Site. Nag-post sa social media si Davao del Norte Board Member at dating Igacos Mayor Al David Uy ng mga larawan mula sa satellite na nagpapakita ng malawakang pagkasira ng lupa malapit sa Mount Hamiguitan na umano'y dulot ng muling pag-ooperate ng minahan. Umapila si Uy sa environmental group na Ecotineo na manghimasok. Bukod dyan ay nagbabala siya na tirahan ito ng nanganganib ng mawalang Philippine Eagle. Ang minahang konektado sa Australasia Link at Hallmark Mining Corporations ay ipinahinto noong 2017 sa ilalim ni dating DENR Secretary Gina Lopez pero napaulat na muling nag-operate noong 2019. Ngayon nananawagan ng mga advocacy group na accountability at hinihikayat ang mga otoridad na ipatupad ang proteksyon sa ilalim ng writ of kalikasan. Good news! Magiging operational na sa 2027 ang Meralco Terra Solar Project na itinayo sa 3,500 hektaryang lupain na sumasaklaw sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Bulacan. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ng proyekto. Kapag natapos, inaasahang magbibigay ilaw ito sa mahigit 2 milyong kabahayan. Ito rin ang itinuturing na pinakamalaking solar farm sa bansa. Itinanggi ni Senator Mark Villar ang anumang kaugnayan niya sa pagdami ng joint venture agreements ng Prime Water Infrastructure Corporation noong siya ay kalihim pa ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Villar, wala siyang direkta o didirektang pagmamay-ari o kontrol sa Prime Water at hindi siya nakikialam sa anumang transaksyon nito. Ibinunyag kamakailan ng Malacanang na dumami ang joint venture deals ng Prime Water sa mga local water districts noong 2019, ang panahong nasa ilalim ng DPWH ang Local Water Utilities Administration o LUA. Ayon kay LUA Administrator Jose Moises Salonga, may posibleng conflict of interest at irregularidad sa mga kasunduang ito. Sa ngayon, tinatayang nasa 74 na local water districts na ang may kasunduan sa Prime Water at karamihan sa kanila ay humiling na i-terminate ang kontrata. Iimbestigahan ng Kamara ang issue ng kapalpakan ng Prime Water. Alamin natin ang plano ng mga mambabatas kaugnay dito. Makakausap natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si Congressman Jefferson Congon. Magandang gabi po, Congressman Congon. Si George Cahiles po sa Agenda Weekend. Ay, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa George. Kung unahin na po natin, kasi itinanggi na po ni Senator Mark Villar na may kinalaman siya dito sa joint venture deal ng Prime Water sa mga local water districts noong DPWH Secretary pa siya. Ano po yung opinion nyo dito? So far, sa amin kasi, wala naman kaming information kung ano talaga yung nangyari. Kung paano nakakuha ng kontrata ang Prime Water. Basta ang alam lang natin is talagang naging agresibo sila at nilapitan nila lahat halos yung mga yung mga water utilities, mga water district. At marami silang ipinangako, tulad na nangyari sa Subic. Okay naman yung memorandum of agreement na pinirmahan nila. Ang problema lang, hindi tinupad ng Prime Water kung ano yung nakalagay sa memorandum of agreement. Kumbaga, halos sa lahat ng lugar na kung saan sila yung may hawak ng serbisyo ng tubig, parang nabudol nila yung mga water district at hindi sila tumupad kung ano yung nakasaad sa kontrata. Okay, budol po yung term na ginamit po ninyo, Kong. Pero ano po yung magiging saklaw sa kabuuan ng gagawin yung investigasyon? Siyempre pag-uusapan doon kung paano kung ano nangyari, bakit hindi sila tumupad sa usapan, ano yung nangyari sa investigation ng LUA at ano yung po pwedeng gawin ng Prime Water para hindi na ito maulit-ulit sapagkat napaka laki ng kanilang responsibilidad at malaki ang kanilang pananagutan sa mga mamamayan dahil sobrang dami ang naapektuhan dahil sa kanilang bulok na serbisyo. Opo, dahil binabanggit niyo po yung napakaraming
problemadong serbisyo nitong Prime Water. Maaari po ba itong mauwi sa kanselasyon ng kanilang prangkisa kung sakali? May posibilidad na ganon. Kasi siyempre depende yan kung saan pupunta yung investigation, kung ano yung makikita at malalaman natin sa investigasyon. So far, ayaw naman natin pangunahan yung investigasyon na mangyayari. Ang importante lang is lumabas yung katotohanan at malaman ng taong bayan kung ano talaga yung nangyari. Sa ngayon po, may listahan na po kayo ng mga possible na iimbitahan nyo po dyan sa inyong gagawing pagdinig? So far kasi almost 40 na congressman na yung nag-signify na gusto nilang maging co-author ng ating inilabas na House Resolution. Ito yung mga lugar na kung saan merong prime water na nagsiservisyo sa kanilang mga lugar at talagang nakita naman yung epekto na talagang masama yung naging serbisyo nila. So kailangan imbitahan yung mga local water district, pamunuan ng prime water at yung pamunuan din ng luwa, kailangan din nating makausap dahil sila yung may saklaw na ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa mga water districts. Opo, pero alam kong sinabi niyo na Kong Jeff na ayaw niyong pangunahan, pero naniniwala ba talaga kayo na walang kinalaman dito si Senator Villar nung siya pa ay DPWH Secretary? Well, malalaman natin sa investigasyon yan. At saka gusto rin naman nating makita yung investigation na sinabmit ng luwa sa Malacanang. Gusto rin natin yung mabasa, gusto natin yung mapag-aralan para at least lahat ng impormasyon makuha natin para at least na magkaroon ng transparency and accountability, lalong-lalo na sa parte ng Prime Water. Okay, maraming salamat po Congressman Jefferson Congon. Thank you, maraming salamat po. Sa kabila ng pagkatalo sa women's doubles kasama si Eva Lees ng Germany, nananatiling historic ang naging takbo ng 20-year-old tennis star ng Pilipinas na si Alex Ayala. Ang Wimbledon Championships ang may tuturing na isa sa mga pinakalumang tennis tournament sa buong mundo na sinimula noong 1877. Natalo ang duo ni Ayala at Eva Lees ng Germany sa USA-Brazil tandem na mabilis tinapos ang laban with a 6-4, 6-2 score. Sa ngayon, world number 56 na si Ayala in the singles category. Sa unang debut ni Ayala sa center court, 3 gitgitang round ang inilaban ni Ayala bago tuluyang matalo ni defending champion Barbara Krejcikova ngayong linggo. Matapos siyang mayuugnay sa ilang personalidad nitong mga nakarang araw, umapaw na naman ang atensyon kay Ivana Alawi. Matapos siyang mag-post ng litrato kung saan naka-tiny bikini siya na may caption na "I can wear bikinis all day." Dahil dito, gumana ang imahinasyon ng kanyang mga followers at stalkers. Kahit pa may pagbaha at tag-ulan, hot na hot pa rin ang dating ni Ivana. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.